Oh, ayan mga pap, mayroon tayong dinadiagnose dito. Ito ay MXI, mayroon check engine, ayan lumalabas ang check engine. Binilang ko na po yan mga pap, ang lumabas, ang basa ko dyan ay 51. Ngayon, aalamin natin anong ibig sabihin ng 51 fault code. Yan, MXI 125 yan. Oh, MXI. Gagamit tayo ng diagnose tool na 900 Pro. Ang gamit yan, ito, no? Ito yung keyline. Oh, makikita nyo po sa mga MXI, ito yung keyline, no? Oh, ito yung keyline. At diagnose natin gagamitin itong 900 Pro. Ang ginagamit po dyan, ito yung ginagamit dyan. Oh, ito yung, ngayon, kunikan nyo po ito. Medyo maingay po rito ngayon mga pap, dahil nga may ginagawang kalsada, ano? Ayan, oh, ginagawa yung kalsada. Nag-ispalto po sila mga paps, no? Kaya medyo maingay, no? At ito, lalagay natin to, oh. Yan. Ito pong wire na ito, papunta ito sa battery. Yan, battery yan. Oh. Ito po, iingatan nyo po magkabaliktad. Ito sa ground block. Yan, ground block yan. At ito naman isa sa dito sa yung mga pap, ayan, sa positive. Ngayon magkakaroon ng supply yan, no? Kuryente, supply po yan. Susuplayan niya itong kay MST 900, no? Yung diagnose natin na araw-araw natin ginagamit nito, ano? At ang keyline po mga pap, makikita nyo yan dito, yung keyline. Tatanggalin nyo po, pero dapat naka-off muna susuyan, no? Ayan, ito tatanggalin yan. Ayan, yan, yan yung keyline ng Mio MXI mga pap, no? Hindi nyo mahalatang keyline yan kasi parang wire yan. Pag gusto nyo malaman kung ano yung keyline dyan, gagamit kayong multitester, no? Bago nyo to gamitin, no? Ayan, yan mga papang gamit nating multitester. Malalaman natin yan, voltahe ng battery, 12.2, no? Nakasaksak na yung na natin, no? At aalamin natin dyan mga paps, ito, kung ano dyan. Dapat pag sususi nyo, on nyo yung susi. Siyempre, on nyo to. Yan, on yan. Lalabas po dyan ang 1.8 o 1.7. Dapat. Ayan, ayan, tingnan nyo mga pap. 1.6, 1.7, 1.3. Ibig sabihin keyline niya na papunta sa ECU. Ang kabila naman mga paps, itong kabila nito, ayan, ay nawawala, hawakan mga pre. Yan lang, yan, huwag mo nin. Ayan, nawala yung ito, susundutin natin yan. Ang kabila yan, ito 1.6. ito naman, alamin natin. Ibig sabihin galing yan sa susian. 11 volt o 12 volt po yan sa battery. Ang sasaksakan natin dyan ng keyline, itong 1.6 volt. Okay na po. Diba mga paps? Kailangan talaga may mga pandiagnose kayo para hindi po magkamali, no? Okay, okay na. Next natin, ikakabit itong mismong keyline, yung tinatawag na keyline mismo. Yan, ito na yung ikakabit natin, no? Ito yung dilaw. Yan, kasaksa nga pre, lagay mo. Yan, nalalagay niya na. Sige, lakasan mo. Okay. Ayan na mga papo, nakalagay na sa keyline niya yung dilaw. Pag MXI, yung dilaw, no? Ayan na. Ngayon, ang gagawin naman natin mga pap, siyempre, papasukin na natin to, no? Ayan, diagnose.
Pasok. At siyempre ano to, Yamaha. Pag Yamaha mga pap, papasok tayo sa Yamaha. Yan. Okay. Paano yung susian, boss? On lang, on lang. On na ba? Pa-off mo nga, off. Okay on. Yan, on yan. Dapat papasok yan. Okay, pumasok na. Monitoring kasi may fault code na lumabas. Titingnan natin yung fault code. Dito tayo sa reading fault code, no? Ano ba yung fault code? Pasok. Ayan, on. Ayan. Pinapasok na. Ayan, ang lumabas po mga pap, receive normal signal speed 42 speed sensor. Ang problema nyo mga boss, ibig sabihin nyo ningo speed cable na putol. Yan ang order ninyo, speed cable. Speed cable po ang problema nito. Ngayon para mawala yan mga pap, ang diskarte dyan, magpapalit po talagang speed cable. Ito yung speed cable. Ito. Maaring gear or putol yung sa loob. Speed normal sensor ang lumabas pong problema nito. Iyan ang receiving normal signal speed sensor. 42 pala mga pap, mali yung basa ko kanina na 51. 42. Okay. Yan Tana sa monitor. Okay. Yan on. Off. On. Yan, reading po yan. Pasok tayo sa diagnostic. Ayun, 17 yung throttle body, intake temperature, coolant temperature, bronze wheel, battery 11 point in, side stand, ignition coil, idle speed, aerosol fault code display. Ayan, number 15. Ayan po mga pap, ang lumabas ng problema nito. 46 15 46 dalawa. 46 15 na tatlo mga pap pala ang fault code, ang error fault code nito, ang problema nito. Yan. Isa sa speed, isa sa regulator, sa charging. Ibig sabihin yung regulator nito mahina. Kailangan magpalit ng anong problema nito dati, battery. Ang lumabas sa diagnose 46 regulator. Kailangan magpalit. Ayan na nagiging problema nito. 46, ayan Ngayon, re-reset natin mamaya, diagnose ulit tapos papalitan, reset. Isa lang natira. Ibig sabihin yung isa, yung speed may problema talaga. Yung speed. Speed sensor. Okay? Reset natin yan. IAC correction value. May IAC kasi to mga pap, Okay, diagnose. Dito tayo sa Okay. Next. Diagnose. On. Start mo, boss. Ang baba ng battery 11 lang. Nagbabagsak. Yan. Ang problema nito mga pap, battery nagpupula baba. Yan ang problema nito. Kailangan tayo magpalit ng regulator.
Kaya pala eh. Marami pong gagawin dyan. Lilinisin throttle. Talagang PMS to. Kaya pala eh. Matagal na to, hindi na PMS no. Hindi pa na naano yun. Hindi naman nagagalaw. Oo, hindi nga nagagalaw yan. Matagal na to hindi nagagalaw. Oh. Ayan mga pap, ang gagawin dito, full PMS kasi ang RPM minor mababa. Tapos yung battery voltage bagsak. Ibig sabihin ang regulator nito may problem. Hindi nagcha-charge maayos. Ayan, bagsak oh. Dapat nito 1.7, makikita niyo sa upuan, papaliwanag ko sa inyo sa upuan, no? At ang battery aabot dapat yung 14 lagi, no? Nagpupula, ayan no. Pupula siya. Mababa. Regulator charging system ang sira nito. Kaya yun. Okay mga pap, gagawin na natin ngayon. In-upload ko lang big vlog ko para magkaroon ng idea sa pagdadiagnose sa mga MXI 125. Ayan po, MXI yan. Maporma po yan mga pap. MXI 125 diagnose, calibration po tawag ito. PMS, full PMS po ito. Kasi matagal nang hindi na pinadala talaga rito dahil nga doon sa Okay.